Sa video natin ngayon mga kamaestro ay pag-usapan pa rin natin itong mainit-init na issue mga kamaestro. Ito'y patungkol nga sa naganap po na courtesy resignation ng mga kabinete po ng cabinet secretary ni Pangulong Marcos kahapon May 22, 2025. And syempre kasama po dyan ang ating DepEd Secretary Sani Angara. Ayan. So syempre ang tanong ng mga karamihan, automatic ba yun? Ano po, pag nag-file ng courtesy resignation ay automatic ay talagang mawawala na po sila sa kanilang posisyon as DepEd Secretary. Well, iba po kasi yung nagkusang nag-resign ng isang cabinet secretary katulad po ng ginawa ni VP Sara last year, kung malala po ninyo. Iba po kasi yung case nitong courtesy resignation kasi pag sinabi kasing courtesy resignation, yan po ay pagbibigay galang sa utos ng presidente bilang chief executive. Ano po mga kamaestro? So pinag-utos ng presidente na magkaroon ng courtesy resignation, actually lahat ng cabinet secretary. So yung po kasi ay nakadepende. Pag sinabi kasing courtesy resignation, ang gagawin po kasi diyan ng Pangulo, syempre pag-aaralan ng executive department kung sino ba yung mga performing na cabinet secretaries and then yung mga non-performing. Kasi syempre, kapag performing secretaries ka, mananatili ka sa pwesto. Samantalang pag non-performing ka as cabinet secretary, ay aalisin ka sa pwesto or maaaring ilipat ka, Maaaring ilipat ka sa ibang departamento na mas doon na mabagay ang iyong skills or talento. Ano po mga kamaestro? Na siya pong nangyari ngayon, Kasi kung nababasa po ninyo sa mga news, actually nagsimula na po si PBBM na mag-reappoint ng mga cabinet secretary. So mayroon na pong mga iilan na mga cabinet secretaries po na na-reappoint. Ayan. So especially po yung economic team. Yung economic team ng Pangulo. Sa panguna po yan syempre ng Department of Budget and Management. So DBM Secretary Amena Pangandaman po ay na-reappoint na muli as DBM Secretary at marami pang iba. And then yung iba naman, kung napapansin po natin, ang iba naman po ay nilipat naman. Yun ang sinasabi natin kanina na kung halimbawa hindi siya effective sa kanyang departamentong hawak ngayon, ay nilipat siya sa ibang departamento. Ayan. And then yung iba naman po ay kumaga floating pa. Ayan. So ngayon po ang ibig sabihin ng courtesy resignation. Ibig sabihin, nasa Pangulo pa rin po yung prerogative kung sino ba yung kanyang kung sino ba sa mga nag-courtesy resignation ang mananatili sa kanilang posisyon as cabinet secretary or sino naman yung mga ililipat or sino naman yung mga maaalisan ng tuluyan bilang isang cabinet secretary. Ngayon, sa kaso po ni Senator or ni Secretary Sani Angara, marami kasi nagtatanong, of course, sa Department of Education, lalo pa ngayon, malapit na po ang ating pasukan. Ayan, actually wala na nga isang buwan, So almost weeks na lang, 3 weeks na lang ay magbubukas na po ng formal ang ating taong panuruan 2025, 2026. Ayan, nalalapit na po yan. So marami kasi ang nag-react na baka daw makaapekto, Baka daw makaapekto sa opening of classes and at the same time sa mga programa pong nasimulan ni Secretary Sani Angara. Now, as of the moment po kasi, as of doing this video, ngayon po ay May 23, 2025, 3:20 PM, 3:20 PM ko po ito ginawang video na to. Wala pa po tayong mga nahanap na mga source na nagsasabi or nagpapahayag na na-reappoint na po muli ang ating Secretary Sani Angara. So, as of the moment, ay take effect pa rin po ang kanyang courtesy resignation. Pero ang good news mga kamaestro, based po doon sa naging pahayag, ng Media Relations Officer po ng ating Secretary Sani Angara na si Dennis Legaspi. Ayan, sinabi niya po na although nag-file ng courtesy resignation po ang ating DepEd Secretary, ay mananatili pa rin pong gagampanan niya ang kanyang tungkulin. Walang magbabago. Siya pa rin ang mag-act as head or chief ng ating Department of Education. Lalo pat nalalapit na nga ang pagbubukas ng pasukan ngayong school year 2025-2026. So yan po, yan po yung maganda, yan po yung good news kasi nga kahit hindi pa rin siya nire-reappoint and hopefully na ma-reappoint po siya ay mananatili pa rin po sa kanyang or gagampanan pa rin po ni Secretary Sani Angara ang kanyang trabaho. Kumbaga walang magbabago kahit siya po ay naka-file na po ng kanyang courtesy resignation. Ayan, yan po ay bilang paghahanda na rin sa pagbubukas po ng klase ngayong June 16, 2025. And of course, syempre, nakakapanghinaya nga naman kasi syempre marami ng mga nasimulang
programa si Secretary Sani Angara. And actually ayon pa rin po sa pahayag ng kanyang Media Relation Officer na si Sir Dennis Legaspi, ay kasama po ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos si Secretary Angara sa ginaganap po na opening ng palarong pambansa sa Ilocos Norte. Ayan. So yan po ay habang wala pa raw nakikitang papalit or wala pang nagiging opisyal na hatol ang Pangulong Marcos kung si Secretary Sani Angara ba ay mananatili sa kanyang pwesto bilang DepEd Secretary. And we hope naman hindi naman sa pinapaboran natin si Secretary Sani Angara, pero para naman maging fair po tayo sa kanya, actually si Secretary Sani Angara ay bago pa lang sa DepEd, nag-introduce pa lang siya ng mga bagong programa, so why not give him a chance? And sa tingin naman po natin bilang isang ordinary teacher ay okay naman ang nagiging patakbo, okay naman ang pamumuno ni Secretary Sani Angara. Hindi naman natin siya pwedeng husgahan agad kasi nga siya po ay actually parang wala pang 1 year parang wala pang 1 year as our DepEd Secretary. So marami pa siyang plano, marami pa siyang program na kakasimula pa lamang na mas maganda kung tuloy-tuloy bilang siya pa rin po ang DepEd Secretary. Ayan. So yun po yung opinion lang naman po natin mga kamaestro, kasi mahirap na magpapalit na naman, 'di ba? Magpapalit na naman, panibagong programa, panibagong project. So medyo adjustment na naman po 'yan especially po sa part natin bilang mga teachers. So yun po side ko lang naman mga kamaestro Kayo ba sa tingin nyo, okay pa rin ba na ma-reappoint si Secretary Sani Angara bilang DepEd Secretary po natin mga kamaestro? So comment lang po kayo dyan sa comment section po natin. Basta yun po yun po yung update po natin dyan as of the moment, as of doing this video ay wala pa po tayong mga nakakitang mga balita na si Secretary Sani Angara po ay na-reappoint na. Pero sabi ko kanina, ang good news po dyan ay kahit siya po ay nakapile ng kanyang courtesy resignation, ay patuloy pa rin gagampanan ni Secretary Sani Angara ang trabaho niya bilang head or secretary po ng Department of Education. Ayan, so dito ko natatapusin itong ating video ngayon mga kamaestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na na-upload natin. Katulad dito, yung mga updates pa rin about sa DepEd, and syempre sa mga benefits sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. Sa muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye! 1, 2